Nagtalaga na ng mga fast lanes sa mga DOH hospital para tugunan ang tumataas na kaso ng leptospirosis. Lalo pat nasa full capacity na ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Pinaiigting ng Department of Health ang inter-hospital referral system sa gitna ng tumataas na kaso ng leptospirosis. Matapos ang malawakang pagbaha, dulot na magkakasunod na pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, layunin ng sistema na maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital lamang, lalo na sa mga pasilidad na tumatanggap ng maraming kaso ng leptospirosis. Kabilang dito ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI na umabot na sa full capacity. Hinikayat ni Health Secretary Edwin Mercado ang publiko na kung maaari ay huwag muna magtungo sa NKTI para sa karaniwang health concerns at sa halip ay gumamit ng ibang DOH hospitals na may kapasidad. Sa ilalim ng referral system, maaari namang ilipat sa Philippine General Hospital ang mga pasyenteng may leptospirosis kapag stable na ang kanilang kondisyon. Samantala, iniulat ng DOH na 33 DOH hospitals sa Metro Manila Region 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region ang may activated na leptospirosis fast lane o express lane para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyon. Sinisiguro rin ng kagawaran na sapat ang bed capacity at supply ng gamot sa mga ospital sa pamamagitan ng surge capacity management. Umabot na rin sa 3.1 million ang doxycycline capsules na naipamahagi sa mga health center. Batay sa pinakahuling tala ng DOH, nasa 4,285 ang kabuang kaso ng leptospirosis ngayon sa bansa simula ng taon. Mas mababa ito ng 37% kumpara sa 6,839 na kaso na naitala kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, nakapagtala ng pagtaas ng mga kaso sa pinakahuling 2 buwan mula July 26 hanggang August 8. Umabot sa 495 ang mga kaso. Pinakamaraming kaso ang naitala sa NCR, Region 2 at Region 3. Inaasahan ng DOH na maaari pang tumaas ang bilang dahil may incubation period na 5 hanggang 15 araw ang leptospirosis matapos ang exposure sa bakterya na karaniwang nakukuha sa kontaminadong tubig baha. Pinapayuhan din ang lahat na hugasan ang mga paa at binti kapag nababad sa baha. Kailangan magpakonsulta agad kapag nakaranas ng lagnat, pananakit ng kalamnan o sakit ng ulo. Sinabi ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na pinagkatiwala niya ang 500 million pesos na confidential funds ng opisina nila kay Colonel Raymond Dante Lachica kahit na hindi ito bonded security officer na labat sa patakaran ng Commission on Audit hinggil sa pag-handle ng confidential at intelligence funds o CIF. Muling umarangkada ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado matapos makansela ng 2 araw dahil sa masamang panahon. Sa Day 17, nakafocus pa rin ang pagdinig sa testimonya ni former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta tungkol sa paghawak at pag-liquidate ng mga confidential funds. Una, inamin ni Acosta na 500 million pesos na confidential funds ang ipinagkatiwala niya kay Colonel Raymond Lachica, dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Bonded po ba siya, ma'am? Si security officer na si Colonel Lachica na siya amo ang commanding officer sa BPSPG. Dili po siya banded, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. I am still the accountable person, Your Honor. That's why po, Your Honor, ako po ang gumawa ng liquidation, Your Honor. Giit naman ng prosecution sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, ang cash advances para sa CIF ay dapat i-handle lang ng duly designated at bonded Special Disbursing Officer o Head of Agency. Paliwanag ni Acosta, ipinagkatiwala niya kay Lachica ang pondo dahil siyang itinalaga para mag-implement ng confidential activities. Siya po ang amuang security officer nga gitalaga ni Vice President Sara Duterte para mag-implement anang mga confidential activities, Your Honor. Alright, Kaya siya man ang Yes, naay sir. access, Your Honor. Yes, Tinanong din si Acosta kung personal niyang nasaksihan kung paano ginastos ang pondo ni Lachica. Hindi po ba obligasyon mo
bilang SDO na busisihin yung mga acknowledgement receipts na sinasabi nyo na magpapatunay na tinanggap ng mga recipients yung pera ng taong bayan. Trabaho mo as SDO na busisihin yung mga acknowledgement receipts, hindi po ba? Trabaho ko po, Your Honor, pero sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, hindi ko po maalala lahat, Your Yun. Honor, yung mga ibang detalles kagaya ng mga names, Your Honor. Binusisi rin ng 16 million pesos na ginastos ng OVP para sa rental at incidental expenses ng safe houses sa loob ng 11 araw. Hindi ba kayo nahirapang tanggapin na ganong kalaki yung gastusin para sa December 21 to 31 lamang na pagrenta ng mga safe house? Hindi po ba para sa inyo? Katanggap-tanggap po ba yon o hindi? Wala po ako doon, Your Honor. Kasi So- wala po akong access sa mga security, Your Honor. So, Kaya nag-rely po ako sa security officer namin na Sir La Chica, Your Honor. Samantala, lumutang muli ang ilan pang unusual na mga pangalan na laman ng acknowledgement receipts ng mga umano'y nakatanggap ng confidential funds. Kabilang ang mga pangalang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Suniso P. Belat, at Shane Ngit-Ngit. Samantala, hindi muna makakapagtestigo ang dating SDO ng DepEd na si Edward Fajarda matapos umanong ma-stroke. Mr. Fajarda was confined in the ICU for observation, although he's in a regular room now because he suffered from a stroke on the lower backside of the brain, according to the medical certificate. Dahil dito, hiniling ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na maglabas ng sapina para kina Colonel Manaros Boransing II, Colonel Magtanggol Panopio at retired Colonel Adonis Badjao para sa paglilitis sa Miyerkules para tumestigo kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng DepEd. Kaugnay niyan, tiwala ang prosecution team na mas lumilitaw na ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Pero ang depensa, nananawagan na hintayin muna ang kanilang ebidensya bago humusga. Sa press briefing ng House Prosecution Panel, sinabi nitong lumalabas na pare-pareho ang naging proseso. Nag-withdraw si Acosta ng cash. Ipinalam ito kay La Chica at kay VP Sara. At saka ibibigay ang pera kay La Chica. Anila, dito na umano makikita ang posibleng paglabag sa alituntunin ng Commission on Audit pagdating sa pag-handle ng CIF. At dito maliwanag na meron ng misuse at may violation na sa joint circular. Insofar as pag-uupo na testigo ni Colonel La Chica, yun ay hindi pa nadidesisyonan ng prosecution at ifa-finalize pa namin kung ano ang magiging laman ng mga testigo na iahanay namin. Sinabi rin ng prosecution na kailangan pa nilang ipagpatuloy ang presentasyon ng ebidensya para matukoy kung talagang ginamit ang confidential funds para sa mga pinapayagang confidential expenses sa ilalim ng joint circular. Sa panig naman ng depensa, sinabi nitong huwag munang husgahan ang mga alegasyon batay lamang sa mga napakinggan sa prosecution, lalo't panig pa lamang nila ang naririnig ng publiko. So hintayin lang po siguro, maging patient lang tayo para naman hintayin natin yung turn naman ng defense, no? Na kami naman ang maglabas ng aming evidence in chief o mga ebidensya. Natanong rin ng depensa kung ihaharap nila bilang witness si La Chica. Hindi pa namin po ito ibubunyag kung ano yung gagawin natin. I really beg for your indulgence and your understanding, but we really don't want to telegraph our witnesses. Ipinagtanggol rin ng depensa ang pagsasalita ng Bisaya ni Acosta. Anya, hindi dapat ituring na evasive ang paggamit ng lengguwahe na komportable siya. Samantala, dahil hindi makakasalang sa witness stand si Edward Fajarda, sinabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na desisyon na ng prosecution team kung mananatili nilang testigo ang dating SDO ng DepEd. Na ang bola nasa prosecution na dahil whether to drop him or to continue presenting him as a witness at kung kailan yun, anong oras, anong araw siya iprepresenta, paano nila ilalatag yung testigo na yon, it's up to their prerogative. Susunod, action plan para alisin ang system loss charge sa mga consumer, ikinasa ng Department of Energy. At sa balita sa probinsya,
Police Regional Office 5, ginawara ng medalya si Police Staff Sergeant Noli Miranya. Naputol na kamay, matagumpay nang naibalik. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis lang to!